Ramdam ko ang bigat at init ng kanyang paghinga habang nakahawak ang isang kamay niya sa likod ng aking leeg. Sa sikip ng pwesto namin sa sahig, ramdam ko ang buong lakas at lapit ng katawan niya sa akin. Mga haplos na bawal pero masarap. Mga kiliti ng labi na dahan-dahang tumutunaw sa lamig ng gabi. Sino ang mag-aakala na ang lalaking katabi ko ngayon sa iisang kumot ay ang tahimik na kapitbahay na hindi ko dapat mahalin? Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin umpisahan ang ating kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat init at kiliti ng ating mga uploads. Mag-iwan din kayo ng inyong mga komento sa ibaba. Isang malaking shoutout muna kay Alex Sigua na masugid nating tagapakinig mula sa Guimaras. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Kaya naman, mga ka-desires, tara, pakinggan na natin ang kwento. Kuya Will, magandang gabi. Kung tatanungin mo ako kung anong klaseng tao ang nagpabago sa takbo ng buhay ko, sasabihin ko sa iyo na hindi siya yung tipong agad mapapansin ng lahat. Hindi siya maingay, hindi palabiro, at hindi rin siya yung lalaking pagpasok pa lang sa isang lugar ay agad nang napapalingon ang mga tao. Si Larry ay tahimik lang, yung tipong habang tumatagal saka mo lang unti-unting napapansin ang presensya niya sa araw-araw. Ako nga pala si Kaloy, 25 years old. Nakatira ako sa isang maliit at lumang apartment dito sa Batangas City. Nasa second floor ang unit ko at manipis ang mga pader kaya rinig mo halos lahat ng ingay sa pasilyo. Clerk ako sa munisipyo. Medyo konserbatibo ang pamilya namin at mapanghusga rin ang ilang tao sa paligid, kaya nasanay akong manahimik at bihirang magkwento tungkol sa personal kong buhay. Simple lang ang buhay ko noon. Walang masyadong nangyayari. Parang tahimik na ilog na tuloy-tuloy lang ang agos araw-araw. Noong January, lumipat si Larry sa katabing unit ko. Panahon iyon ng malamig na hangin at madalas na pag-ambon. Una ko siyang nakita sa pasilyo habang may bit-bit siyang malaking kahon ng mga gamit. Halatang nahihirapan siya dahil mabigat ang dala niya at ilang beses pang sumablay ang susi niya sa pinto. Dahil naawa ako, nilapitan ko siya at tinulungan. "Ay, salamat," gulat niyang sabi. Napansin kong umiwas pa siya ng tingin at parang nahihiya. "Sige lang, okay lang yan," sagot ko. Nang maipasok namin ang kahon sa loob, napansin kong hindi pa siya tapos mag-ayos. May mga papel na nakatambak sa isang sulok at may ilang damit na nakalapag pa sa sahig. Doon na rin kami nagpakilala sa isa't isa. Larry, 26 years old, isang call center agent na kararating lang mula sa Maynila. "Bakit ka bumalik dito sa probinsya?" tanong ko. Napakamot siya sa batok at ngumiti ng alanganin. "Masyado nang nakakapagod sa Maynila, kuya. Parang puro trabaho na lang araw-araw. Naisip ko na baka kailangan ko munang lumayo at maghanap ng mas tahimik na buhay." Habang nagsasalita siya, parang may pagod na nakatago sa likod ng ngiti niya. Para bang matagal siyang nakipagsabayan sa malalaking alon at ngayon ay naghahanap lang muna ng lugar na mapagpapahingahan. "Kuya Will, hindi naging mabilis ang pagiging magkaibigan namin. Walang anumang madramang eksena. Nagsimula lang talaga sa mga simpleng bagay na naging routine na namin sa araw-araw. Una, sa kape. Baligtad ang schedule namin. Siya panggabi,
Dahil naghahabol ng mga design sa computer, ako naman maaga ang gising para pumasok sa munisipyo. Isang umaga, saktong lalabas ako ng pinto habang siya naman ay papasok palang galing sa pagbili ng pandesal sa labas. May dala siyang 2 tasa ng kape. "Oh, Kaloy, para sa iyo. Napadami ang gawa ko, sayang naman," sabi niya habang inaabot sa akin ng 1 tasa. Medyo awkward pa siya noong una, pero hindi ko tinanggihan. Simula noon, halos naging madalas na may nakapatong na tasa ng kape sa labas ng pinto ko bago ako umalis. Pangalawa, tuwing gabi naman, kapag umuuwi akong pagod na pagod galing sa opisina, naririnig ko ang mahinang tugtog mula sa kwarto niya. Isang gabi, medyo makapalang mukha ko. Kumatok ako para makicharge sana dahil nawalan ako ng kuryente sa saksakan ko. Pagbukas niya ng pinto, nakita kong medyo makakalat na naman ang sala niya. May mga sketchpad sa sahig at baso ng kape na hindi pa nahuhugasan. Pero pinatuloy niya ako at pinaghahanda pa ng instant na sabaw. "Mukhang bugbog ka sa trabaho ngayon." "Ah, punan niya." "Oo nga sobrang daming paperworks," sagot ko. Natawa siya ng mahina. Doon sa simpleng kwentuhan na iyon, nakaramdam ako ng kakaibang comfort. Yung gaan sa loob na matagal ko nang hindi nararamdaman sa ibang tao. Pero doon din nagsimula ang takot ko, Kuya Will. Sa munisipyo kasi na pinagtatrabahuhan ko, mabilis kumalat ang usapan at maraming tsismoso. Kaya kahit sa sarili ko, pilit kong itinatago ang nararamdaman ko. Minsan kasi, kapag nag-uusap kami, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin ng matagal. Hindi naman nakakailang, pero iba ang titig niya. Tuwing nahuhuli ko siya, agad akong tumitingin sa ibang direksyon o nag-iiba ng paksa dahil kinakabahan ako. Baka kasi binibigyan ko lang ng kahulugan ng lahat, o baka naman assuming lang ako. Kuya Will, isang gabi noong Agosto, bigla na lang nawalan ng kuryente sa buong lugar namin. Maghapon nang makulimlim ang panahon at malakas ang ulan paminsan-minsan. Pagsapit ng gabi, tuluyan nang nag-brown out. Sobrang init at nakakasikip sa loob ng unit ko. Halos walang hangin at parang mas lalong bumigat ang pakiramdam ko habang nakaupo sa dilim. Hindi pa ako nakakatagal nang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, si Larry pala. May dala siyang flashlight at kandila. "Kaloy, doon ka muna sa unit ko habang wala pang kuryente. Mas mahangin doon sa sala ko," sabi niya. Hindi na ako nagdalawang isip at sumama na rin. Pagpasok ko sa unit niya, ganoon pa rin ang itsura ng lugar. May mga gamit na nakakalat dito at doon. May ilang tasa ng kape sa mesa at nakabukas pa ang laptop niya kahit wala ng internet. Pero totoo nga ang sabi niya. Mas presko roon dahil mas malaki ang bintana. Habang nakaupo kami malapit sa bintana, napansin ko ang isang sketchpad sa ibabaw ng mesa. Hindi ko sana papansinin, pero parang pamilyar ang nakaguhit. Pagtingin ko ng mabuti, mukha ko pala iyon. Nakatayo ako sa pasilyo at nakatanaw sa labas. Eksaktong gaya ng madalas kong gawin tuwing umaga bago pumasok sa trabaho. Parang biglang uminit ang mukha ko. Napansin ni Larry na nakita ko ang drawing, kaya mabilis niyang inabot ang sketchpad. "Pasensya ka na ha," sabi niya habang nahihiyang ngumiti. "Naibigan ko lang iguhit noong isang araw habang nagkakape ka." Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko noon. Sa totoo lang, wala pa kasing taong naglaan ng ganoong klase ng atensyon sa akin. Pagkatapos noon, bumalik kami sa pwesto namin malapit sa bintana. Habang sumasayaw ang liwanag ng kandila sa pagitan namin, napunta ang usapan sa pamilya, mga pangarap, at mga bagay na pinagsisisihan namin sa buhay. Naikwento ko sa kanya na medyo mahirap ang sitwasyon ko sa bahay. Lumaki ako sa konserbatibong pamilya at malaki ang impluwensya ng simbahan
sa pagpapalaki sa amin. Tahimik lang siyang nakinig. Isa iyon sa mga napansin ko kay Larry. Kapag seryoso ang usapan, hindi siya yung taong sasabat agad. Mas gusto niyang makinig muna. Hindi rin siya madaling magkwento tungkol sa sarili niya. Kadalasan, kailangan mo pa siyang kulitin bago siya magbahagi ng kahit kaunti. Pero, ewan ko, Kuya Will, habang mas nakikilala ko siya, mas lalo ko ring nakikita na hindi siya perpekto. May sarili rin siyang mga takot, pagod, at mga bagay na hindi niya basta ipinapakita sa ibang tao. At marahil iyon ang dahilan kung bakit lalo akong napalapit sa kanya. Maya-maya, natahimik kami pareho. Tanging tunog ng ulan sa labas at mahinang paghampas ng hangin sa bintana ang naririnig namin. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla siyang nagsalita. "Kaloy, bakit?" Nakatitig siya sa apoy ng kandila. "Masaya ka ba na nakilala mo ako?" Bigla akong kinabahan sa tanong niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong kumalabog sa dibdib ko. Maraming bagay ang pumasok sa isip ko. Pamilya ko, mga tao sa paligid namin, at yung mga damdaming pilit kong nilalagyan ng pangalan pero hindi ko mabigkas. Hindi ako agad nakasagot. Natakot ako na baka may mabasa siya sa mukha ko. Kaya pagkatapos ng ilang segundo, iyon lang ang nasabi ko. "Oo naman." Simple lang ang sagot ko. Pero sa totoo lang, mas malalim pa roon ang gusto kong sabihin. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng bahagya. At sa liwanag ng kandilang nasa pagitan namin, pakiramdam ko ay may isang pader sa loob ko na unti-unti nang nagkakaroon ng bitak. Kuya Will, pero hindi naman palaging maayos ang lahat. May isang linggo noong Setyembre na sobrang bigat ng mga nangyari sa amin. Pareho kaming busy. Si Larry, abala sa isang kliyente niya sa Maynila. Ako naman, natapat sa audit sa munisipyo. Halos hindi kami nagkikita kahit magkatabi lang ang unit namin. Hanggang sa isang gabi, kumatok ako sa pinto niya para isauli sana yung hiniram kong extension cord. Pagbukas niya, halatang pagod na pagod siya. Puyat at stress sa deadline. "Iwan mo na lang dyan, Kaloy. May tinatapos pa ako," sabi niya nang hindi man lang ako tinitingnan. Doon ako nainis. Hindi ko na siya pinagsalita pa. Umalis ako agad at hindi ko siya kinausap ng 3 araw. Parang biglang lumamig yung pasilyo namin. Yung dati na simpleng presensya niya, biglang naging parang malayong tunog na hindi ko maabot. Doon ko na-realize na mas apektado pala ako sa kanya kaysa inaamin ko sa sarili ko. Pagkatapos ng ilang araw, nang natapos na rin yung deadline niya, kumatok siya sa pinto ko. May dala siyang iced coffee at maikling ngiti. "Sorry, Kaloy," sabi niya. Doon lang kami nagkaayos. Parang biglang bumalik yung init sa pagitan namin. Yung dati na lamig na nakabitin sa hangin, unti-unting natunaw. Noong gabing iyon, tinulungan ko na siya sa pag-aayos ng mga printed portfolios para sa kliyente niya. Late na, pareho na kaming antok, pero tuloy pa rin. Nasa computer chair siya, habang ako naman ay nakaupo sa sahig. Nakasandal sa gilid ng kama niya, inaayos ang mga papel. "Larry, okay na ba itong pagkakasunod-sunod?" Tanong ko habang inaangat yung mga papel. Yumuko siya para tingnan. Sa sobrang lapit niya, ramdam ko yung init ng hininga niya sa pisngi ko. Sandaling tumigil ang lahat. Nagkatinginan kami. Tumingin siya sa mata ko. Bumaba saglit sa labi ko. Tapos bumalik ulit sa mga mata ko. Biglang lumakas yung tibok ng puso ko, Kuya Will. Parang may bagay sa dibdib ko na unti-unting umiinit hanggang sa pakiramdam ko puputok na sa sobrang kaba. Sa isip ko, paulit-ulit na tanong, tama ba ito? Mali ba ito? Lalo na sa sitwasyon ko sa munisipyo. Kapag may nakakita, siguradong may masasabi na naman ng mga tao. Paano kung dito pa magsimula yung mga usapan na ayaw kong mangyari?
Ilang segundo kaming ganon, walang imik, hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit palalo. Ramdam ko yung init ng katawan niya, yung banayad na amoy niya, at yung bahagyang pagdampi ng braso niya sa akin. Napalunok ako. Parang bumibilis din yung paghinga niya, parang kinakabahan din siya gaya ko. Nagkatinginan ulit kami sa sobrang lapit na distansya, parang isang hininga na lang ang pagitan. Pero bago pa may mangyari, dahan-dahan siyang umatras. Umupo siya sa sahig, katabi ko, at umiwas ng tingin. Uminom siya ng tubig. Pasensya ka na, medyo inaantok lang ako, sabi niya. Parang naghahanap ng dahilan para itago yung biglang kaba. Okay lang. Magpahinga na rin tayo maya-maya, sagot ko. Pero sa totoo lang, gulong-gulo na yung isip ko. Natakot ako. Pero mas malinaw na ngayon kaysa dati. Hindi na lang ito basta pagkakaibigan. Hindi ko makakalimutan ang araw na naging tapat siya sa akin, Kuya Will. Galing ako sa trabaho noon, nakasuot ng blue na polo at black na pants. Biglang bumuhos ang napakalakas na ulan habang naglalakad ako sa labas ng compound. Wala akong dalang payong kaya tuluyang naulanan ako. Biglang may nagtakip ng payong sa ulo ko mula sa likod. Paglingon ko, si Larry. Kapos ang hininga niya at may bahaging balikat niyang may naiwan pang tubig ulan. Nakita kitang lumabas ng munisipyo kanina nung dumaan ako. Alam kong wala kang dalang payong kaya hinabol kita. Sabi niya, medyo nauutal pa dahil sa pagod at lamig. Salamat, pero tuluyan ka na ring naulanan na. Hatian mo naman ang sarili mo sa payong, sabi ko sa kanya. Okay lang ako, basta wag ka lang lalong maulanan, sagot niya habang nakatitig sa akin. Nakatayo kami roon sa gilid ng kalsada, sa gitna ng ingay ng ulan at mga sasakyan. Doon ko nakita na medyo nanginginig ang kamay niya na humahawak sa payong. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Kaloy, hindi ko na kaya ang ganito, biglang sabi niya. Seryoso ang mukha niya, walang halong biro. Gusto kita, higit pa sa kaibigan. Alam kong baka mabigla ka at okay lang kung umiwas ka pagkatapos nito. Pero kailangan ko lang sabihin kasi nahihirapan na akong magpanggap araw-araw. Napatulala ako, Kuya Will. Natisod ang dila ko. Sa totoong buhay pala, kapag nag-confess ang taong gusto mo, hindi ka makakapagsalita agad ng mga hugot. Ang mararamdaman mo lang ay matinding kaba at gulat. Doon ko lang din na-realize na matagal ko na rin pala siyang gusto at hindi ko na kayang itanggi pa sa sarili ko. Kuya Will, dahil sa katahimikan ko, nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Larry. Akala niya siguro ay na-reject ko siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang payong at akmang tatalikod na sana. Larry, sandali, tawag ko. Kinuha ko ang hawakan ng payong mula sa kamay niya. Noong hinawakan ko ang kamay niya, naramdaman kong malamig ito dahil sa ulan pero mahigpit ang kapit ko. Akala ko ba okay lang sa iyo kahit anong sagot ko? Bakit aalis ka agad? Tanong ko. Sinusubukan kong huwag gumaralgal ang boses ko. Baka kasi mali ako ng akala. Baka na-awkward ka, sabi niya habang nakayuko. Hinarap ko siya ng maayos kahit inaabutan na kami ng ulan sa ilalim ng maliit na payong. Doon ko lang na-realize na matagal ko na rin pala kitang gusto, Larry. Natatakot lang ako kaya hindi ko masabi. Tumingin siya sa akin, sobrang nagulat, bago dahan-dahang napangiti. Yung ngiting may kasamang malaking buntong hininga ng relief. At bago pa ako makapagsalita ulit, bigla niya akong hinalikan. Hindi malalim at hindi matagal, pero sapat na para magpatigil ng oras sa gitna ng ulan. Ramdam ko ang lamig ng labi niya na unti-unting uminit ng maglapat sa labi ko. Sapat na para iparamdam na totoo ang lahat. Naglakad kami pabalik sa apartment na magkahawak ang kamay sa ilalim ng iisang payong.
Pagdating sa tapat ng pinto ko, lumingon siya sa akin. Gusto mo, dito ka muna sa tabi ko ngayong gabi? Nahihiyang tanong niya. Tumango ako. Sige. Kuya Will, pumasok ako sa unit niya. Pinahiram niya ako ng isang malaking t-shirt at short dahil tumutulo pa ang tubig sa mga damit ko. Paglabas ko ng banyo, nakita kong nagpapakulo siya ng tubig para sa tsa. Doon sa sala, napansin ko na naman na may mga natapong tissue at gamit sa mesa na hindi niya nailigpit. Natawa na lang ako ng mahina. Umupo kami sa sahig, magkatabi at magkasalo sa isang kumot dahil malamig ang panahon dahil sa ulan sa labas. Hawak ko ang tsaa habang siya naman ay nakasandal sa gilid ng kama. Dahil medyo gumaan na ang pakiramdam namin pagkatapos ng confession, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtanong, bakit ka pala mahirap mag-open up minsan? Yung tipong, kailangan pa kita napilitin bago ka magkwento? Tanong ko. Ininom niya muna ang tsaa niya bago sumagot. Nasubukan ko na kasi noon, Kaloy. Nag-open up ako sa ex ko, pero ginamit niya lang laban sa akin nung nag-away kami. Kaya natakot na ako. Mas pinili ko na lang maging tahimik o kaya idaan sa drawing ang nararamdaman ko. Naintindihan ko siya. Hinawakan ko ang kamay niya para iparamdam na ligtas siya sa akin. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya. At sa pagkakataong ito, mas naging matagal at mas malalim ang halik namin. Ramdam ko ang bigat at init ng kanyang paghinga habang nakahawak ang isang kamay niya sa likod ng leeg ko. Sa sikip ng pwesto namin sa sahig, ramdam ko ang buong lakas at lapit ng katawan niya sa akin na parang sa sandaling iyon nawala ang lamig ng ulan sa labas. Pero Kuya Will, huwag mong isipin na pagkatapos ng gabing iyon ay naging madali na ang lahat. May malaking adjustment period pa ring nangyari. Ang totoo nga, kinabukasan noong pumasok ako sa trabaho, magka-text kami pero sobrang maikli lang ang mga sagot ko dahil bigla akong binalot ng hiya kapag naaalala ko yung lapit namin kagabi. Noong hapon na niyaya niya akong kumain sa labas, tumanggi ako kasi hindi ko pa alam kung paano siya haharapin ng kami na. Nanibago ako ng sobra. 2 araw kaming nagkahiyaan bago bumalik sa normal ang pakikitungo namin sa isa't isa. Lumipas ang mga buwan, Kuya Will, at doon na pumasok ang mga totoong hamon na kinatatakutan ko noong una pa lang. Dahil nga pareho kaming lalaki at nandito kami sa Batangas, kailangan talaga naming magdoble ingat. Gaya ng kwento ko sa iyo, kilala ako sa munisipyo, kaya pinag-usapan talaga namin na kailangang maging discreet. Walang nakakaalam sa mga katrabaho ko. At kapag lumalabas kami ni Larry sa bayan o kumakain sa mall, hindi kami naghahawak ng kamay. Medyo masakit minsan, pero kailangan para sa seguridad ng trabaho ko. Isa pa sa mabigat naming inaalala ay ang pamilya ko. Strict at seryoso ang mga magulang ko at alam kong magkakagulo kung malalaman nila ang tungkol sa amin ngayon. Si Larry naman, tanggap na ng ilang malapit na kaibigan niya sa Maynila, pero dito sa amin, tikom pa rin talaga ang bibig namin sa iba. Isang umaga, habang nagkakape kami sa kusina niya, tinanong ko siya, Larry, hindi ka ba napapagod na ganito tayo? Yung kailangang laging tago? Inilapag niya ang tasa niya at tumingin sa akin. Lumapit siya sa pwesto ko at niyakap ako mula sa likod. Ramdam ko ang pisngi niya na nakapatong sa balikat ko habang mahigpit ang yakap niya sa baywang ko. Kaloy, alam ko naman kung ano ang pinasok natin mula una pa lang, di ba? Nabanggit mo na rin naman sa akin noon yung tungkol sa trabaho mo at sa magulang mo. Hindi naman ako nagmamadali na i-announce sa buong mundo. Ang mahalaga sa akin, alam nating dalawa kung ano tayo kapag sarado ang pinto ng apartment na ito. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya.
Hinarap ko siya at sumandal ako sa dibdib niya habang magkayakap kaming dalawa sa maliit niyang kusina, hinahayaan ang init ng katawan ng isa't isa na magtanggal ng anumang pagdududa. Alam kong mahaba pa ang lalakbayin namin, Kuya Will. Marami pang posibleng problema sa pamilya o sa lipunan sa mga susunod na taon. Pero sa ngayon, sapat na sa akin na tuwing gabi, may kape sa tapat ng pinto ko. May kasama akong kumain at matulog kapag stress galing opisina. At may kamay na handang humawak sa akin ng mahigpit kapag kaming dalawa na lang ang nakakakita. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko, Kuya Will. Lubos na gumagalang, Kaloy. Maraming salamat sa iyo, Kaloy, sa pagtitiwala at pagbabahagi ng iyong liham dito sa ating programa. Alam mo, habang binabasa ko ang kwento mo, ramdam na ramdam ko ang bigat ng pinagdadaanan ninyong dalawa ni Larry. Hindi bihirang mangyari ang ganitong sitwasyon, lalo na kapag may mga pangamba tayo sa trabaho, sa pamilya, at sa sasabihin ng lipunan. Ang masasabi ko lang, napakabuti ng puso ni Larry dahil handa siyang mag-adjust at maghintay kung kailan ka magiging handa. Nakikita ko ang maturity sa relasyon ninyo dahil hindi ninyo pinipilit ang mga bagay na alam ninyong maaaring makasira sa inyong dalawa ngayon. Ang payo ko sa iyo, Kaloy, huwag mong madaliin ang sarili mo, pero huwag mo ring hayaan na habang buhay kayong magtago sa dilim dahil lang sa takot. Unti-unti, habang pinapatunayan ninyo ang inyong pagmamahalan, maghanap kayo ng pagkakataon na maging malaya kahit sa harap man lang ng ilang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang moral lesson ng kwento ninyo ay napakalinaw. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa ingay ng palakpak ng mundo, kundi sa kapayapaan at seguridad na nararamdaman mo kapag sarado na ang pinto at kayong dalawa na lang ang magkasama. Ang pagmamahal na totoo ay handang maging kanlungan sa gitna ng bagyo. Kayo naman, mga ka-desires, lalo na ang ating mga avid listeners. Anong masasabi ninyo sa kwento ni Kaloy at Larry? May maipapayo ba kayo para sa sitwasyon nila ngayon sa Batangas? I-comment ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang ating episode para sa gabing ito, please don't forget to like this video, subscribe to M2M Desires, and click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na kwento ng puso, init at kiliti. Ito muli ang inyong Kuya Will para sa M2M Desires. Laging tandaan, sa likod ng bawat lihim, may kwentong naghihintay na pakinggan. Magandang gabi sa inyong lahat.